Hindi pa rin makakalaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos magpasya ang Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC na ipagpatuloy ang kanyang pagkakaditre sa The Hague, Netherlands, habang hinihintay ang formal na paglilitis sa kinakaharap niyang kaso. Sa 8 pahinang desisyon na inilabas nitong Biyernes, May 22, sinabi ng korte na nanatiling mataas ang flight risk o posibilidad na tumakas ang dating Pangulo dahilan upang hindi ito payagang makalaya kahit pa may mga hinihinging kondisyon ang kanyang kampo. Pinangunahan ni Judge Joanna Corner ang ruling ng Trial Chamber 3 kung saan binigyang diin ng korte na walang sapat na pagbabago sa sitwasyong upang baliktarin ang naunang detention order laban kay Duterte. Isa sa mga pangunahing basehan ng ICC ay ang patuloy umanong pagtanggi niyang dating Pangulo na kilalanin ang jurisdiction ng korte para sa tribunal, indikasyon ito na maaaring hindi niya sundin ang anumang kondisyon sakaling siya ay pansamantalayang palayain. Dagdag pa rito, sinabi ng korte na mas lalo lamang lumakas ang dahilan para manatili siyang nakakulong matapos kumpirmahin ng pre-trial Chamber 1 noong April 23 ang 3 murder charges laban sa kanya, kaugnay ng madugong kampanya kontra droga noong kanyang administrasyon. Ayon sa Trial Chamber 3, matagal ng prinsipyo ng ICC na kapag nakumpirma na ang mga kaso laban sa isang akusado, tumataas din ang posibilidad na ito ay tumakas upang iwasan ang paglilitis. Binigyang pansin din ng korte ang naging pahayag mismo ni Duterte sa nakaraang pagdinig kung saan tinawag niyang kidnapping ang pagdadala sa kanya sa kustodiya ng ICC. Hiniling din noon ng dating Pangulo na huwag na siyang dumalo sa confirmation of charges hearing noong February. Para sa chamber, malinaw umano sa naturang pahayag na maaaring hindi sumunod si Duterte sa anumang magiging utos ng korte kung siya ay palalayain. Samantala, iginiit naman ng depensa ng dating Pangulo na dapat siyang payagang makalaya dahil sa kanyang edad at kondisyon sa kalusugan. Ayon sa kampo ni Duterte, may panganib umano siyang natumba o mawala ng balanse habang nasa detention facility. Ngunit ayon sa ICC registry, ang mga naitalang insidente ng pagkahilo o pagkawala ng balanse ng dating Pangulo ay naayon lamang sa kanyang edad at mobility condition at agad naman daw itong naagapan ng medical personnel sa detention center. Ito rin ang kauna-unahang detention review ni Duterte matapos mailipat ang proseso mula sa pre-trial phase patungo sa trial stage ng kaso. Sa ilalim ng Rome Statute, obligadong suriin ng ICC kada 120 days kung kinakailangan pa bang manatiling makakulong ang isang akusado. Sa ngayon, wala pang itinatang petsa para sa pagsisimula ng full trial laban kay Duterte. Gayunpaman, nakatakda ang isang status conference sa May 27 bilang unang hearing sa trial phase ng kanyang kaso.